sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Milka, 34 years old at nakatira dito sa Mandaluyong. Sa paningin ng marami, ako ang huwarang sekretarya. Laging planchado, Papa Dudut, ang suot, organisado ang mga papeles, at mabilis tumalima sa bawat utos ni Attorney Rina. Pero sa likod ng makinalyang tumitiktik at mga folder na puno ng kaso, may isang lihim akong tinatago na mas masahol pa sa anumang krimeng hinawakan ng amo ko. Isa akong kabit, Papa Dudut, at ang lover ko ay walang iba kundi ang asawa mismo ng boss ko, si Ronaldo, isang successful businessman. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko mahal si Ronaldo. Naiirita ako sa boses niya at sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Pero tuwing nararamdaman ko ang kapal ng sobrang inaabot niya sa akin sa ilalim ng mesa, ang mga asul na perang pambayad sa upa, pambili ng designer bags at manggasto sa luho ko, naglalaho ang lahat ng pandidiri ko. Para sa akin ay si Ronaldo ay hindi isang lalaki. Siya ay isang ATM na may suot na mamahaling relo. Ngunit si Attorney Rina ay hindi tanga. Bilang isa sa pinakamagaling na defense lawyer sa bansa, hasa ang kanyang pakiramdam sa pagsisinungaling. Isang tanghali sa isang sikat na restaurant sa Makati. Habang naghihintay ako ng kliyente, biglang dumating si Rina. Hindi siya ang karaniwang kalmadong abogada. Nakilala ko. Pula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang labi. Attorney, bakit po kayo? Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Isang malakas na sampal ang bumasag sa ingay ng paligid. Tumalsik nga ang mukha ko sa lakas ng sampal niya. Sinundan niyon ng sabunot na halos matanggal ang anit ko. Akala mo ba hindi ko alam, Milka? Palamunin kita. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw niya habang pinagtitinginan kami ng mga tao. Inablot niya ang bag ko at ibinuhos ang laman nito. Lumabas ang bundle ng perang bigay ni Ronaldo kaninang umaga. Diyan napupunta ang pera ng asawa ko. Sa isang basurang katulad mo. Napahiya ako noon, Papa Dudut. Ang tingin ng mga tao sa akin ay tila punyal na tumutusok sa balat ko. Noong ko nalaman na tapos na ang maliligayang araw ko. Kinagabihan, hindi ko alam kung bakit ako bumalik sa kanilang mansyon. Marahil ay para kumuha ng mga gamit ko o marahil dahil sa takot na baka ipahuli ako ni Rina. Pero ang dinatnan ko ay isang impyerno. Naririnig ko ang sigawan sa itaas, basagan ng baso, murahan. Papatayin kita, Ronaldo. Ginamit niyo ako, bulyaw ni Rina. Sumilip ako sa siwang ng pintuan. Nakita ko si Rina, hawak ang isang mabigat na estatwang kristal. Sa isang iglap ay humampas yon sa ulo ni Ronaldo. Minsan, 2, 3 hanggang sa ang puting carpet ay maging kulay pulang dagat. Namatay si Ronaldo nang hindi man lang nakahingi ng saklolo. Tumingin sa akin si Rina, duguan ang kanya mukha, nanlilisik ang mga mata pero hindi niya ako nilapitan. Tumawa siya ng pagak, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ako makukulong, Milka. Hindi sa kamay ng batas na binuo ko.
Kinuha niyang baril sa drawer ni Ronaldo, isang putok at tumalsik ang utak ni Rina sa dingding. Sa isang gabi nawala ang lahat, ang perang hinabol ko at ang taong naging tulay ko rito. Papa Dudut, sobra akong natroma sa aking nasaksihan. First time kong makakita ng ganon. Nanginginig ang buong katawan ko noon at natatarantang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis ay iyak ako ng iyak. Simula noon, Papa Dudut, naging laman na ng bangungot ko ang eksenang yon. Pero sa kabilang banda, akala ko ay doon na nagtapos ang lahat. Akala ko dahil patay na sila ay ligtas na ako. Pero makalipas ang isang linggo sa bago kong inuupahang apartment, nagsimula ang kababalaghan. 12:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng takong at pamilyar na tunog ng esteletos ni Atty. Rina sa sahig na simento. Bumigat ang hangin, naging amoy formalin at bulok na bulaklak. Milka, nasa na mga file ko? Isang bulong na parang galing sa ilalim ng lupa ang dumampi sa tenga ko. Napabalikwas ako, pero wala akong nakita. Pagtingin ko sa salamin, may nakasulat na gamit ang pulang lipstick. Ang paboritong shade ni Rina. You're fired. Pero ang mas nakakapanghilakbot, ang sulat ay hindi sa salamin, kundi sa mismong likod ko. Ramdam ko ang hapdi ng pagkakasugat nito sa balat ko. Biglang bumukas ang TV, static lang ang lumabas noong una hanggang sa lumitaw ang mukha ni Ronaldo. Pero hindi na siya ang gwapong lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Ang kalahati ng kanyang ulo ay pisa. Lumuluwa ang isang mata at may dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Milka, ibalik mo ang pera ko, sabi niya habang dahan-dahang lumalabas ang kanyang kamay mula sa screen ng TV. Ang mga daliri niyang maitim at malalamig ay nagsimulang gumapang sa sahig patungo sa akin. Tumakbo ako sa banyo at nagkulong. Pero pagtingin ko sa bathtub ay puno ito ng itim na tubig na amoy imburnal. Unti-unting umahon mula sa tubig ang buhok ni Rina. Tumingala siya sa akin, ang kanyang bungo ay basag at ang mga mata niya ay wala ng laman kundi purong galit. Kabit, magnanakaw, mamamatay tao. Sabay nilang sambit, ang boses nila ay parang kaskas na bakal sa semento. Sinubukan kong lumabas ng apartment pero ang pinto ay ayaw bumukas. Kahit na anong gawin kong pilit ay parang may humihila dito pabalik. Sa bawat sulok ay naroon sila, si Ronaldo nakabitin sa kisame habang tumutulo ang dugo sa mukha ko. Si Rina gumapang sa dingding tulad ng isang higanteng gagamba. Hawak ang mga papeles na puno ng pirma ko sa mga peking dokumento. Patawad, patawarin niyo ako, sigaw ko habang nakasubsob sa sahig. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Ronaldo sa leeg ko. Sinasakal ako habang nararamdaman ko ang bawat bali ng buto niya. Kasabay nito ay naramdaman ko ang matutulis na kuko ni Rina na ibinabaon sa aking mga braso. Tila sinusulatan muli ang aking balat ng kanyang galit. Hindi ka makakaalis, Milka. Bulong ni Rina. Magsasama tayo sa impyerno. Himalang nakakita ako ng pagkakataon nang mabasag ang bintana dahil sa malakas na hangin. Kahit nasa ikalawang palapag ako ay tumalon ako. Wala akong pakialam kung mabali ang mga binti ko, wag lamang akong maiwan sa loob ng silid na yon. Nagising ako sa ospital pagkalipas ng 3 araw. Sabi ng mga nurse, natagpuan akong duguan sa kalsada. Sumisigaw ng pangalan ni Rina at Ronaldo. Ligtas na ako sa pisikal pero alam kong hindi pa. Tapos ang lahat. Tuwing titingin ako sa salamin ay nakikita ko pa rin ang mga peklat sa likod ko, ang salitang property of Rina na tila hindi na mabubura. At tuwing gabi kapag tumatahimik ang paligid ay naririnig ko ang kalansing ng mga barya sa ilalim ng kama ko. Buhay nga ako pero ang bawat segundong natitira sa buhay ko ay gagamitin ko sa pagbabayad ng utang na hindi matapos-tapos ng pera.
dahil kahit na anong layo ng takbuhin ko, daladala ko ang kanilang multo sa bawat tibok ng puso kong puno ng pagsisisi. Sila hindi na lamang alaala, sila na ang aking anino. At sa mundong ito ay walang sino man ang makakatakas sa sarili nilang anino. Sinubukan kong magbagong buhay, nag-apply ako sa ibang law firm at naging sekretaryang muli ako ng isang babaeng abogado at professor sa law. Maganda naman ang trato sa akin ni Attorney Lani, di hamak na mabait kumpara kay Attorney Rina. Bukod pa roon ay mataas magpasweldo si Attorney Lani kaya unti-unti akong nakabangon financially. Samantala hindi na nagparamdam noon si Rina at Ronaldo, so inakala ko talaga na tapos na ang lahat. Pero papadudot, nagkamali ako. 2:00 ng madaling araw nang magising ako sa tunog ng isang mabilis na pagtiktik sa makinilya. Tak 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 tak. Tumayo ako at nahandahang lumabas ng silid. Sa gitna ng sala ay naroon ang luma kong desk sa opisina ni Attorney Rina. Nakaupo roon ang isang figura na nakatalikod. Ang suot niya ay ang itim na blazer na suot ni Rina noong araw na sinampal niya ako. Attorney? Bulong ko at halos mawala ng boses sa takot. Tumigil ang pagpitik. Dahan-dahang lumingon ang ulo. Hindi ang buong katawan niya, kundi ang ulo lamang na umikot ng 180 degrees. Ang mukha niya ay wala ng balat. Puro laman na lamang na kulay rosas at nanginginig. Ang mga mata niya ay nanlilisik na apoy. Late ka na naman sa trabaho, Milka. Sabi niya habang ang bawat salita ay may kasamang talsik ng malalapot na dugo. Kinuha niya ang isang mahabang stapler at nagsimulang lumapit sa akin ng mabilis. Hindi naglalakad kundi tila lumulutang na parang gagamba. Sinubukan kong tumakbo pero ang sahig ay naging madikit. Tila naging glue na gawa sa laway at dugo. Inabutan niya ako at naramdaman ko ang bawat click ng stapler sa aking braso. Ibinaon ang mga wire sa aking balat upang i-file ako bilang ebidensya ng kanyang paghihiganti. Pero nagising ako sa aking bangungot. Oo, maaring hindi totoo yon pero ramdam na ramdam ko talaga ang takot. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Hanggang sa naiyak na lamang ako ng gabing yon. Samantala ang pinakamatinding karanasan na nangyari pagkatapos ng 40 araw simula nang mamatay sina Rina at Ronaldo. Galing ako noon sa bagong trabaho ko kay Attorney Lani. Pero nang buksan ko ang pinto ng bahay ko, sumalubong kaagad sa akin ang amoy ng nasusunog na karne. Pumasok ako sa kusina at nakita ko silang dalawa, si Rina at Ronaldo, na nakaupo sa hapagkainan. Si Ronaldo ay nakaupo sa kabisera. Hawak ang kutsara at tinidor gamit ang kanyang mga kamay na luy-luy na ang balat. Si Rina naman ay nasa tapat niya, may hawak na kutsilyo. Sa gitna ng mesa ay may isang malaking serving plate na natatakpan. Maupo ka, Milka. Handa na ang hapunan. Anyaya pa ni Rina. Ang boses niya ay parang hinihiwang salamin. Napilitan akong maupo dahil tila may mga hindi nakikitang kamay na tumutulak sa akin. Binuksan ni Rina ang takip ng plato. Ang nakalagay doon ay ang sarili kong mga litrato, mga alahas na binili sa akin ni Ronaldo, at ang isang puso na tumitibok pa na tila galing sa sarili kong dibdib. Kainin mo, utos ni Ronaldo habang ang pisa niyang bungo ay tumutulo sa plato. Di ba ito naman ang kinabubuhay mo? Ang dugo at pawis namin? Biglang namatay ang ilaw. Sa kadiliman ay naramdaman ko ang mga labi ni Ronaldo na humahalik sa aking lieg, pero ang halik niya ay tila uod na gumagapang. Kasabay nito ay naramdaman ko ang mga kuko ni Rina na unti-unting binabalita ng aking pisngi. Tila sinusukat kung gaano kakapal ang mukha ko. Tapos ay magigising na lamang akong bigla sa bangungot kong yon. Ang nakakalungkot ay nakita ko ang sarili ko na natutulog sa bukas na pintuan ng bahay ko. Siyempre natakot ako at halos mawala ang konsentrasyon ko sa trabaho ko kakaisip
sa takot na hatid ng mag-asawang sinira ko ang buhay. Samantala, Papa Dudut, sa bawat gabi na dumadaan ay mas nagiging pisikal ang kanilang pananakit. Isang gabi naramdaman ko ang mga kamay nila na hinihila ako pababa sa ilalim ng semento ng apartment. Ramdam ko ang lamig ng libingan. "Dito ka na sa amin, Milka, para may sekretary kami sa impyerno." Sabay nilang hiyaw na yumanig sa buong gusali. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumalon sa bintana. Habang nasa area ko, nakita ko silang dalawa sa bintana ng aking silid na nakatayo, magkakahawak ang kamay at parehong nakatitig sa akin habang dahan-dahang kumakaway. Buhay ako ngayon, ngunit ang bawat gabi ay isa pa ring pakikibaka. Dahil kahit na wala na ako sa apartment na yon ay naririnig ko pa rin ang bulong ni Rina sa tuwing tumitingin ako sa salamin. Dahil naman sa hindi ko na makayanan, ang bawat gabing tila hinahati ang kaluluwa ko sa takot. Nagpa siya akong maghanap ng tulong. Isang matandang albularyo sa dulo ng isang liblib na barangay sa Laguna ang pinuntahan ko. Si Manong Ed. Sabi nila, kaya niyang magpaamon ng kahit na anong ligaw na espiritu. Pero hindi nila alam, sina Rina at Ronaldo ay hindi lamang basta ligaw. Sila ay mga espiritong may dalang puot na kasing talas ng batas at kasing bigat ng ginto. Pumasok kami sa isang madilim na silid na amoy tuyong damo at insenso. Pinaupo ako ni Manong Ed sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin. "Huwag kang lalabas sa bilog, Milka. Kahit na anong makita mo, huwag kang hihiwalay sa asin." Babala niya habang nagsisindi ng itim na kandila. Nagsimula siyang mag-usal ng mga orasyon sa wikang hindi ko maintindihan. Biglang lumamig ang paligid, yung lamig na nanunuot hanggang sa buto. Ang usok ng insenso na dati ay diretsyo sa itaas ay biglang naging hugis ng dalawang tao sa harapan ko. "Narito na sila," bulong ni Manong Ed. Ang boses niya ay nanginginig sa unang pagkakataon. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa loob ng saradong silid. Namatay ang lahat ng kandila maliban sa isa. Sa muling pagliyab nito ay nakita ko si Rina, nakatayo siya sa labas ng bilog at hawak ang kanyang duguang briefcase. Sa tabi niya si Ronaldo na ang pisa niyang bungo ay tila kumikinang sa dilim. Ang bawat tulon ng dugo ay nagiging barya pagbagsak sa sahig. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na mag-file ng motion para paalisin kami, Milka?" Bulyaw ni Rina. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong silid dahilan upang mabasag ang mga basong banga ni Manong Ed. "Lumayas kayo! Iwan niyo na ang babaeng ito!" Sigaw ni Manong Ed habang winiwisikan sila ng langis at banal na tubig. Pero imbis na umurong ay tumawa si Ronaldo. Isang tawang parang kaskas ng bakal. "Manong Ed, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kaluluwa mo? Gusto mong bayaran kita para manahimik." Inabot ni Ronaldo ang isang bundle ng pera kay Manong Ed. Sa gulat ko, ang pera ay biglang naging mga itim na uod na gumapang sa braso ng matanda. Napasigaw si Manong Ed sa sakit habang ang mga uod ay nagsisimulang kumain ng kanyang balat. "Milka, akala mo ba ay madadaan mo kami sa asin?" Sabi ni Rina habang dahang-dahang lumalapit sa gilid ng bilog. Kinuha niya ang kanyang dugoang sapatos na may matulis na takong at inukit ito sa sahig. Ang bilog na asin ay biglang naging apoy. Isang itim na apoy na hindi naglalabas ng init kundi purong takot. "Walang injunction ang makapagpipigil sa amin." Sigaw ni Rina habang hinahablot ang buhok ko kahit nasa loob ako ng bilog. Naramdaman ko ang lakas ng kanyang hila at tila gusto niyang tanggalin ang ulo ko sa aking katawan. Si Ronaldo naman ay nagsimulang isuka ang libu-libong barya sa sahig hanggang sa mapuno ang silid. Ang mga barya ay mainit, tila galing sa impyerno, at nagsimulang sunugin ang aking mga paa. "Kinuha mo ang pera ko, Milka. Ngayon ay maging bahagi ka ng kayamanan ko."
Sinubukan ni Manong Ed na itaas ang kanyang krus, pero bago pa niya matapos ang kanyang dasal ay sinunggaban siya ni Rina sa leeg. Nakita ko kung paanong bumaon ang mga daliri ni Rina sa lalamunan ng matanda. Case dismissed, bulong pa ni Rina. Sa isang iglap ay tumalsik ang matanda sa pader. Namatay siya sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat sa sindak. Doon ko na napagtanto na walang makakapagligtas sa akin. Ang puot ng isang asawang niloko at ang kasakiman ng isang lalaking napatay ay hindi kayang supilin ng anumang orasyon. Tumakbo ako palabas ng kubo ni Manong Ed habang naririnig ko ang kanilang sabay na pagtawa sa likuran ko. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila may humahablot sa aking binti. Nakaligtas ako sa gabing yon, pero ang aking katawan ay puno ng pasa at paso. Higit sa lahat, ang mas masakit ay ang katotohanan kahit saan ako magtago. Dala-dala ko ang kasong ito habang buhay. Ngayon nakaupo ako sa isang bus malayo sa Laguna, malayo sa Maynila. Pero sa refleksyon ng bintana ng bus ay nakikita ko silang dalawa, si Rina at Ronaldo, na nakaupo sa likuran ko. Tahimik na naghihintay ng susunod na pagkakataon na saktan ako. Dahil dito ay para akong baliw na buwaba ng bus, muli akong nagtatakbo. Ang bawat takbo ko ay tila paghahabol sa sarili kong kamatayan. Narating ko ang isang luma at abandonadong simbahan sa isang liblib na bayan sa norte. Akala ko ang banal na lugar ang magiging huling kuta ko, pero nagkamali ako. Sa bawat hakbang ko sa loob ng gumuhong katedral, ang mga rebulto na mga santo ay tila umiiling, tumatalikod sa isang makasalanang katulad ko. Eksaktong 3:00 ng madaling araw ang tinatawag na oras ng demonyo. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang malaking pinto ng simbahan ay kusang bumukas at sumarado ng may malakas na kalabog. Sa gitna ng altar ay lumitaw si Atty. Rina. Hindi na siyang magandang abogado. Ang balat niya ay tila uling na nagbabaga at ang kanyang mga mata ay 2 butas na puno ng nanunuot na puot. Sa tabi niya si Ronaldo na ang buong katawan ay tila binubuo na lamang ng mga dugoang barya at nabubulok na laman. Tapos na ang pagtatago, Milka. Maugong nasabi ni Rina. Ang bawat salita niya ay nagpapasabog sa mga bintanang salamin ng simbahan. Ngayon, babayaran mo ang lahat. Ang bawat sentimong ninako mo, ang bawat gabing sinira mo ang aming pagsasama. Si Ronaldo ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay naging parang matatalas na kalaykay. Pinili mo ang pera kesa sa katapatan. Milka, ngayon kakainin mo ang lahat ng gintong hinangad mo. Doon ko naramdaman ang pag-iinit ng aking tiyan. Nagsimula akong sumuka. Hindi ng pagkain kundi mga mainit na dugoang barya. Ramdam ko ang pagkapunit ng aking lalamunan sa bawat paglabas ng metal. Pakiusap, ayoko pang mamatay. Pagsusumamo ko habang nakaluhod sa malamig na semento. Tumigil si Rina, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mukha gamit ang kanyang kamay na amoy sunog na laman. Gusto mong mabuhay? Sige, pero alam mo ang batas ng palitan, Milka. Walang libre sa mundong ito at walang libre sa impyerno. Iniharap niya sa akin ang isang matalim at kinakalawang na balisong na galing sa ilalim ng baro ni Ronaldo. Ang sakripisyo ay simple lang, bulong ni Rina. Para manatili ang iyong buhay ay kailangan mong ialay ang iyong kagandahan at ang iyong kakayahang magmahal. Maging halimaw ka sa paningin ng mundo at maging bato ang iyong puso. Hinding-hindi ka na makakakita pa ng ligaya. Tanging takot at pagsisisi na lamang ang dadalhin mo hanggang sa huling hininga mo. Wala akong pagpipilian. Mas gusto ko pang maging halimaw kaysa mawala ng tuluyan. Kinuha ko ang balisong sa harapan ng altar habang tumatawa ang 2 multo. Dahan-dahan kong inukit ang aking sariling muka.
Ramdam ko ang pag-agos ng mainit na dugo sa aking liig. Binulag ko ang aking isang mata at pinilas ang aking sariling balat hanggang sa hindi na ako makilala pa. Bawat hiwa ay alay ko sa puot ni Rina. Bawat patak ng dugo ay pambayad ko sa utang ko kay Ronaldo. At ang pinakamasakit, kinuha ko ang balisong at tinaga ko ito sa aking tapat ng dibdib. Hindi para patayin ang sarili ko kundi para maramdaman ang huling tibok ng aking damdamin bago ito tuluyang maging manhid at manlamig na parang bakal. Nang magliwanag ang umaga ay wala na sila. Ang simbahan ay tahimik na pong muli. Tumayo ako. Pilay ang isang binti at punit-punit ang mukha ko. Pagtingin ko sa isang basag na salamin sa labas ay hindi ko na nakilala ang babaeng nakatitig sa akin. Isang halimaw na ang nasa harapan ko. Isang buhay na bangkay. Buhay nga ako, nakaligtas ako sa galit ni Rina at Ronaldo. Pero sa bawat gabi ay naririnig ko pa rin ang kanilang mahinang tawa sa hangin. Alam nilang mas matindi ang parusang binigay nila sa akin. Ang mabuhay sa mundong ito ng walang muka, walang puso at walang kapayapaan. Hanggang sa tuluyan na akong nasiraan ng bait. Sa ngayon ay nandito ako sa isang mental institution. Ang madalas kong ikwento sa pamangking kong si Adriel ay ang naranasan ko. Hindi ko alam kung naniniwala siya sa akin, pero sabi niya sa akin ay parang gusto raw niyang i-share ang kwento ko sa programa mo. Siya na raw ang susulat at magpapadala nito. Hindi ko alam kung makakarating ito sa inyo. Bahala na. Samantala habang nagpapagaling ako dito sa mental hospital, marami akong pagsisisi pero wala. Huli na ang lahat. Hindi na maibabalik ang panahon. Wala na lang akong choice kundi ang ituloy na lamang ang buhay, tanggapin ang bad karmang ibinigay sa akin ng tadhana. Papadudot dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat pong muli at sana po ay pagkalabas ko dito sa mental hospital ay mapakinggan ko itong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Milka. Ang kwento ni Milka, Rina at Ronaldo ay hindi lamang isang simpleng kwentong katatakutan. Ito ay isang madilim na salamin ng realidad at maling desisyon na naghahatid sa atin ang sariling impyerno. Ang kasakiman ay may kalakip na karma. Ang pangunahing motibasyon ni Milka sa pera ay hindi pag-ibig. Sa paghahangad niya ng marangyang buhay sa madaling paraan ay kinalimutan niya ang moralidad at dangal. Ang aral dito ang anumang bagay na nakuha sa masamang paraan, lalo na kung galing sa paninira ng pamilya, ay hindi magdadala ng tunay na kaginhawahan. Sa huli ang perang isinusuka ni Milka ay naging simbolo ng kanyang paghihirap. Ito ay matagal na po nating sinasabi sa mga nakaraang episodes natin pero uulitin ko. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang pagtataksil ay parang sugat na nagnanaknak. Kahit takpan mo, amoy at amoy pa rin yan. Ang pagiging magaling na abogado ni Rina ay nagpapaalala sa atin na ang talino ay hindi dapat hamunin ng pagsisinungaling. Tandaan din natin na ang galit na hindi naaalis ay nakamamatay. Ipinakikita sa kwento ang panganib ng uncontrolled rage. Ang selos ni Rina ay humantong sa pagpatay o homicide at pagpapakamatay. Itinuro nito na kapag hinayaan nating galit ang magmaneho sa ating buhay, wala po itong ibang patutunguhan kundi ang pagkawasak hindi lang ng ating kaaway, kundi pati na rin ang ating sariling kaluluwa. Samantala sa huling bahagi, kahit buhay si Milka, siya naman ay bilanggo ng kanyang itsura at alaala. Ang pagmumulto ni Rina at Ronaldo ay representasyon ng kanyang guilt o matinding pagsisisi. Ang aral, ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang kulungan kundi ang mabuhay ng may dumi ang iyong konsensya na hindi mo malilinisan. Sabi nga ni Rina, sa huling paghaharap walang libre sa mundong ito. Ipinakikita sa kwento na ang bawat maling hakbang ay may katumbas na sakripisyo. Pinili ni Milka ang pera
at ang naging kapalit ay ang kanyang mukha, puso at kakayahang lumigaya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.